Go. Entrance. Nagpapasok na. Ganda na eh. Papurin eh. Catechist, okay na po? Okay, sige. Sa nyo kami dito para mag-start na nung oras na oh. Sister Emily raw ka. Oo nga, ako rin. Isa pang catechist, tapatan nyo si Yuri. Yan. And then, Ako na. Yung ibang magulang po na nagpipicture sa gilid, okay lang po yan. Basta kapag may dadaan pong bata, pakibigyan na lang po sila ng daan. Sige po. Thank you po. okay. Dan, pingayan. Kanino to? Arjini among likod ka dito. Oh, sino? Ay, sino? Ano to? Dan, pero Mas maganda kaya madilim dito. O sige. Okay.
Mga magulang po na nagpipicture sa gilid, pakibigyan po ng daan yung mga bata po, no? Thank you po. The banquet is ready now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table with every hand, the wondrous stories of grace. Behold the memory of Christ the Lord, so we become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table that's bountiful, on all who hunger and thirst, we drink the fullness of Christ the Lord, so we become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around Yung mga magulang po na nasa gilid, medyo adjust po kayo dahil nagkakagulo po yung mga nagsisiksikan po kasi papasok sa upuan. Thank you po. share the body of Christ the Lord, till we become what we eat. Pa-adjust na lang po ng konti. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table we dare break this, the
Christ the Lord, so we become what we eat. Gather the people, enter the feast, all are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around His table, God's God gives on all who hunger and thirst. We drink the fullness of Christ the Lord, so we become what we eat. Gather the people, enter the feast, all are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Yung mga nasa upuan, pwede nyo nang patayin yung mga kandila niyo, mga bata. Yung mga nasa upuan na, pwede nyo nang patayin yung mga kandila ninyo. And then, tumahimik. Nasa loob tayo ng simbahan. Madam. Sa lahat ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahon higang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilang lupa, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang napi at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ang Diyos sa tanan. Sa panahon higang ang lupa, sa panahon ng Magsitayo po ang lahat. sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang napi at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, kung bayan kayo'y nagtitipon upang magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon higang ang lupa, sa panahon ng ani
sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hambaan ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nakikipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng iyong satanan. Ang mga nagilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa bahan ng Panginoon. Bayan ngayon'y nakikipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Nangangawigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hambag ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga nagilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa hambaan ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hambag ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos Sa inyo Mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa
sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama namin, Panginoong Jesucristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami ay marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Gawa ng Apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda. Ay may isang lalaking pinanganak na lumpo, dinala siya roon, araw-araw upang paglimos nang nakita niya sina Pedro at Juan na pumasok sa templo. Siya ay nanghingi ng limos, tinignan siya ng dalawa. At sinabi ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya. Sa pang-asang siya ay lumilimos, ngunit si Pedro ay walang pilak o ginto. Subalit, may isa akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo, taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang lumpo ay itininig, pagdakay, lumakas ang mga paa, at bukod-bukod ang lalaki. Ito ay napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila ang masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nangilalas sila nang nakilala nila siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siyang patnubay, ang Panginoon ang ating pastol, pinagiginhawa ko. Madilim na lambak man ang tatahakin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak ng tungkod, ang siyang kamay ko. Nangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Ang lahat ay magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa Sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin na ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo,
Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, katulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsiupo at makinig sa homilya. Magandang umaga sa inyo mga bata. Mga batang hindi nagalmusal. Magandang umaga sa inyo mga bata. At sa inyo pong lahat, magandang umaga. Morning po. Sa binasa po nating ebanghelyo ngayon, habang nagpapahinga si Jesus, merong mga magulang na dala-dala yung kanilang mga anak. Ilalapit nila kay Jesus upang ipatong ni Jesus yung kamay sa kanila. Ibig sabihin, gusto ng mga magulang na makatanggap ng blessing yung mga bata sa Diyos. Kaya lang, merong nangyari. Nandirito yung mga apostoles ni Kristo. Hinarangan yung mga magulang, hindi pinayagang makalapit sa yung mga bata kay Jesus. Anong posibleng dahilan bakit humarang yung mga apostoles? Dahil siguro iniisip nila kailangang magpahinga ni Jesus at wala munang pwedeng mangabala sa kanya. Pero nang makita po ito ni Jesus, pinagwikaan niya yung mga apostoles niya. Ano yung sabi niya sa kanila? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sa mga magulang po na naririto, ito yung mensahe ko sa inyo ngayon. Hayaan ninyong lumapit ang mga batang ito sa Diyos. Alam nyo, sa pananatili ko po dito sa parokya, pang-5 taon na ito na mayroon tayong First Communion. Siguro mahigit 1,000 na yung mga bata na nakatanggap ng unang communion. Pero kung titignan ko yung mga nagsisimba sa mga barangay at dito, wala mang kalahati sa mga nag-first communion na ang nagbabalik sa simbahan. Ano ang sabi ni Jesus? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Ang nagiging problema ngayon, yung humahad lang sa mga bata para hindi makalapit sa Diyos ay mismong mga magulang. Totoo po ito. Kahit gustong magsimba ng bata, kung wala siyang kasama, paano siya magsisimba? Kung gustong magsimba ng bata, kung yung tatay niya may hangover pa, paano siya magsisimba? Kung gustong magsimba ng bata, makikita kayo nakahilata pa sa kama.
Paano siya magsisimba? Huwag sanang kayo yung maging hadlang para hindi na makalapit ang mga batang ito sa Diyos. Nakakalungkot. Ano? Pagkatapos na kanilang first communion, kailan sila babalik? Kapag kukumpilan sila. Kapag nakumpilan sila, kailan sila babalik? Wala na. Kaya nasa inyong mga kamay, mga magulang, kung paano lalago ang pananampalatayang tinanggap ng mga ito at itinuro ng mga katikista natin. Napakarami po sa mga batang ito, inosente pa. Sana pangunahan ninyo sila. Napakalaking tulong po sa pagdidisiplina ninyo sa mga anak ninyo kung napalaki ninyo silang may takot sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo mahihirapan. Alam ba ninyo sa mga katikista, sa mga sakristan na nagsiserve ngayon, nagiging proud ako sa kanila kasi halos mga achievers sila sa school. Meron na silang obligasyon sa simbahan, pero nagagawa pa nila yung obligasyon nila sa eskwelahan. Sa 5 taon ko rito, napakarami kong binless na nakapag-exam sa college, board exam. Ngayon, mga professional na. Pero nagsisilbi pa rin sila sa simbahan. Kaya, kung gusto ninyong maging matagumpay sa buhay yung anak niyo, ang isang sangkap dito, ilapit ninyo sila sa simbahan. Pangalawa, alam naman ninyo na kapag bago ito, mayroong kumpisal. At kapag meron akong concern, sasabihin ko sa inyo. Last year, yung concern na sinabi ko ay patungkol sa paglalaslas. Na maraming mga batang sa konti at maliit na problema lang ay naglalaslas. Pero ngayon nabawasan na. Wala nang 10. Ano yung nakita kong problema ngayon na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, mga magulang? Yung cellphone ng mga anak ninyo. Marami po, ito pong sasabihin ko, hindi labag, kasi bawal po kaming magsabi kung anong kinumpisal nila. Pero dahil wala naman akong sasabihing pangalan, at marami po sa kanila ang nagkumpisal sa akin ng ganito, sasabihin ko po sa inyo, mga magulang. Marami sa mga anak ninyo ang nanonood na ng mga bawal na panoorin. Alam ba ninyo yan? Minsan, binibigyan natin ng cellphone yung bata para hindi ka na magbantay. O sige, diyan ka lang. Manahimik ka lang, ha? Yung feeling mo, advantage mo yun. Pero hindi mo alam, sa kakapabaya mo sa paggamit ng cellphone ng anak mo, anong site na yung pinapasukan niya. Alam nyo, dapat umaga pa lang kahapon, natapos ko na yung kumpisal ko eh. Kasi isip ko yung mga sasabihin nila, nangupit po ako, inaway ko po yung aling ko. Madali lang yung pagsabihan eh. Pero natagalan ako,
marami po yung mga nanonood ng mga bawal na panoorin. Hindi ko na po sila machi-check pagkatapos dito. Wala na rin po yung mga katikistang ito. Kayo sa bahay, mga magulang, ibinibigay ko po ang obligasyon na ito. Sinabihan ko na po yung mga bata kung ano yung pangit na epekto ng panonood niyan, bakit bawal, anong sinasabi ng simbahan. Pero kung hindi po ninyo sila babantayan, baka hindi pa makatapos ng high school yung anak ninyo, makabuntis na. O sila mismo yung mabuntis. Mga magulang, tandaan ninyo ito. Hindi dahil binilhan ninyo ng cellphone yung anak ninyo, sa kanya lang yon at wala na kayong responsibilidad doon. I-check po ninyo palagi yung cellphone ng anak ninyo. Mahirap kung kayo mismo nanonood ng ganon. Baka nakita ng bata sa inyo, yun yung nakakatakot. Pinasa ninyo yung kasalanan na hindi dapat malaman ng mga bata. Please po. Yung iba, hindi alam. Nag-scroll lang, scroll, pindot, pindot. Napunta na dun sa site na yon. Turuan po ninyo. Gabayan po ninyo sila. Sa murang edad po nila, hindi pa po dapat ma-expose sa mga bagay na iyon. Lahat pwede pong ilagay sa tamang oras at panahon. Kapag nakapag-asawa na po ng mga ito, doon magagamit yung pinapanood nila sa mabuti sa pagkakaroon ng mga anak. Hindi po ngayon. Kaya po, sana, please. At sa mga bata, huwag ninyong kalimutan yung mga tinuro sa inyo ng mga katikista, mga ate at kuya ninyo. At please, tuwing darating ang linggo, yayain ninyo yung mga magulang ninyo na magsimba. Amen? Amen. Huwag sanang matapos dito yung natanggap ninyo. Sana linggo-linggo matanggap ninyo si Papa Jesus sa communion. Amen. Magsipayo po ang lahat. Pagpapanibago ng mga pangako sa binyag. Mga katikista, sisindihan yung mga kandila ng mga bata. Ace, patayin mo muna yung... Mga katikista, sino yung magsisindi sa mga kandila nila? Dito sa Paschal Candle. Yung mga magulang po, umupo po muna kayo.
Dito na po. Marami itong mga nasa harapan, wala. Huwag ninyong paglaruan yung apoy. Tumingin lang kayo dito sa akin, mga bata. Mga bata, ngayon ay muli ninyong tatanggapin ang pangako ng binyag dahil noong kayo ay bininyagan ay inyong mga ninong at ninang ang sumagot para sa inyo. Kaya ngayon ang ating simbahan ay muli kayong tatanungin at kayo na mismo ang mga ngako at sasagot para sa inyong sarili ng buong puso at pag-iisip. Mga bata, sa mga sumusunod ang isasagot ninyo, opo, itinatakwil namin. Pakiulit. Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Sagot. Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang masamang gawain? Sagot. Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pangaakit sa masama? Sagot. Opo, tinatakwil po namin. Sa mga sumusunod naman ang sasagot ninyo, opo, sumasampalataya kami. Pakiulit. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sagot. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay dilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sagot. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Sagot. Opo, sumasampalataya kami. Naniniwala ba kayo na sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa, ay tinatanggap natin ang communion sa communion ng katawan ni Kristo, katawan at dugo ni Jesus? Sagot. Opo, naniniwala po kami. Nangangako ba kayong susundin si Jesus sa pamamagitan ng mga turo ng simbahan? Sagot. Opo, nangangako po kami. Naway patnubayan ng makapangyarihang Diyos na maging tapat sa inyong ipinangako sa buhay na walang hanggan. Amen. Palataya sa pag-ibig niya, isang Panginoon, nating lahat. Ngayon, pwede na ninyong patayin ang mga kandila ninyo. Ngayon po mga magulang, tumayo na po kayong lahat. Sa pag-aalala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus,
Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin ang itutugon ninyo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pagmamahal naway mapakapag ng pag-asa at naway sa ating bayan sa kanilang bayan ng banal. Mananalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni noon muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway matamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ng Kristo muling mabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating panalangin ang misang pasalamat mula sa Faldos and Erne families. Ang lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo kayong lahat. Biyayang nagmula sa pagpapala
ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang may kapal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming tapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. sa krus mo at pagkabuhay. Ay kami natubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, piligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Spirit you po. Ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilahod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Siya
siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manatiling nakalood ang mga bata at sumunod sa panalangin bago magkomunyon. Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong pinasasaya. Nagpapasalamat po kami sa iyong pakikiisa sa aming napakahalagang araw na ito sa pamamagitan ng katawan at dugo na aming pansasaluhan kasama ang aming mga gulang at kapatigan. Tulungan mo po kaming makilala ka ng lubos at mahalin sa bawat pakikiisa namin sa iyong mahal na Eucharistia. Amen. Para sa communion po natin, yung mga magulang po sa side, merong pong pupunta sa inyo dyan, pati po sa likod. Yung mga mag-first communion, lahat sa akin, dito po tayo sa may gitna sa harapan. Yung mga post at pre-communion, yung pre-communion hindi po muna, yung post-communion pagkatapos ng mga mag-first communion. Chundray. Ano una? Ano una daw? Ah. Kailan pa man sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkaroon. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating kalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumarog sa bawat lumaw sa karasnan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
siyang bumukaw sa ating puso. Yung mga magulang po sa gilid, pwede pong baba po kayo. Medyo adjust po kayo at bigyan po ng daan yung mga batang nagkukumunyon. Ng gintong harap at pag-asa. Pag-ibig natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumasagot, bawat pusong uhaw sa pagkasunod. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Sibol. Yung mga magulang po sa gilid, makiko-operate po tayo. Bawal po tayo dito sa harap sa tabi po ni Father. Mga magulang po, meron naman po tayong photographers dyan. Makikita nyo po nakapost sa Facebook. Bawat huni ng libon sa tahimik ng amihan, Diyos mo'y aking natatandaan. Pagdampi ng umaga sa
ng katwiran, minusaw mo sa simbuyo, karilagan ng pagmamahal. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipahintulot mo ako'y mapahandusay, sa sumasa iba yung kaginhawaan. Noon ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man. Ipahintulot mo ako'y mapahandusay, sa sumasa iba yung kaginhawaan. Panangin pa sana'y mapagtanong tunay, kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Mga bata, tayong muli ay magsiluhod para sa panalangin ng pasasalamat. O Diyos na aming Ama, ako ay maligaya sapagkat mahal mo ako, ang aking mga magulang, guro, kapatid, kaibigan at kaming lahat. Nais kong magmahal din sa iyo, lumaki ng malakas at mabait. Pagpalain mo kami ngayon at ilagay mo kami sa iyong kalinga. Salamat po sa lahat ng mabubuting bagay sa aming tahanan, sa pagkain at pananamit, sa aming mga kaibigan, sa katuwaan at sa lahat ng pinagkaloob mo sa amin. At sa aking paglaki, tulungan mo akong ibahagi ang lahat ng mabuti sa akin sa ibang tao. Pagpalain mo rin po ang mga matapat na naglilingkod sa iyo, gayon din ang mga taong humuhubog sa amin at mga taong pinuno ng bayan. Amen. Panginoon, taos puso at buong galak po naming itinataas sa inyo ang mga batang ito na tumanggap ng unang komunyon. Isinasamo po namin na tutulungan mo ang mga batang ito. Batid naming napakaraming tukso at kasamaan sa aming paligid, kaya po samo at dalangin na patnubayan po ninyo sila. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Aming Ama, hangad naming mabuhay ang aming anak sa tamang landas at may dangal bilang Kristiyano. Akayin mo po silang paglingkuran kanila sa buong buhay ng may katapatan. Pinapangako po namin na gagabayan at ilalapit sa inyo ang aming mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa. Dadalhin namin sila sa pagdiriwang ng banal na misa tuwing araw ng linggo. Tulungan mo po kaming akayin sila sa inyong landas at maging mabuting magulang para sa kanila. Sa pamamagitan ni Kristo, Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Tumayo kayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna kayo ngayon. Pagkatapos po ng ating misa, magkakaroon po ng
picture taking. Bababa na lang po ako, tatayo na lang yung mga bata. Dito na lang po yung kukuha ng picture. And then, magkakaroon ng presentation yung mga bata. 2 kanta yata. Dalawa, di ba? 2 kanta. Tapos po, merong merienda na isa-serve para sa mga bata. Dapat po sa evacuation center tayo, kaya lang meron pong naka-schedule, may nakabook. Kaya kung mahirap na dito tayo sa labas, itabi na lang lahat ng mga upuan, dito na lang tayo mag-program. Yung mga games ninyo, pati yung awarding, lahat, dito na lang sa loob. At nais kong magpasalamat una, God is good. Manahimik muna kayo. Una sa mga magulang, thank you po sa paglapit ninyo ng mga anak ninyo sa Diyos. Sana ipagpatuloy po ninyo ito. Kayo na po yung bahala sa kanila. Pangalawa sa mga bata, huwag ninyong kalimutang mag-pray lagi kay Papa Jesus para sa ganon makamit ninyo lahat ng pangarap ninyo. Amen? Pangatlo, sa mga katikista po natin, sana next year meron pa rin mag-aaral doon sa Holy Spirit. Sana tutulong pa rin kayo next year dito. Upang sa ganon, yearly, merong mga bata tayo na mailapit sa Diyos. Salamat sa mga sakripisyo ninyo. Maghapon kayo dito, bantayan ninyo yung mga bata. Huwag niyong hayaang lumabas sila sa gate. At sige, ililibre na namin kayo ng lunch. Yung mga katikista lang, hindi kayo bata. Magpack-lunch kayo. Thank you rin po sa ating mga choir, mga server, sa atin pong commission on sa SOCCOM po natin, Social Communication. Thank you. Lahat po ng mga pictures nandun po sa Facebook page. Doon na lang po ninyo kunin para mas malinaw at maayos po yung mga litrato na maisasave ninyo. At salamat din po sa mga tumulong, financial, pagkain, at sa mga Eucharistic ministers natin, at sa mga nanay natin na nasa likod na nagluluto, palakpakan ninyo sila. Mag-enjoy kayo pero mag-ingat pa rin at iwasan pa rin mag-ingay ng sobra. Amen? Tumayo kayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Picture mo na. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now Antonio, I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Katikis, susundan ng mga bata sa sayaw nila. Sige na, tapos spread tayo para sa sayaw natin. Hello. Katikis yung iba dito sa front. Susundan ng bata. Yan, Yuri. Yan. Yung iba, dito na. Ayan. Ha? Hindi lahat pupunta sa gitna, pero Yung kayo iba sa po- mga upuan nyo. Wala nang Huwag lahat pupunta sa gitna. Gaya lang nung dati, nag-practice tayo, di ba? Yung iba nasa upuan, yung iba nasa gitna. Okay? Ayan. Okay, one. Okay na? Okay na po? Okay, taga-music po natin. 1, 2, 3. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Okay, kids, meron pang isa. Kids, ayan na kids. We are the children of yesterday's dream. We are the brothers.
Okay po, Catechist.